So ngayon, nape-pressure ang Malacanang dahil nga walang bayag ito si Bongbong. Dahil naialok na nung pinsan niya yung mga proyekto doon sa mga pumirma kay Inday Sara. Pucha yan, wala nang magawa yung presidente kundi ngumanga. Kumbaga, putsang ina nang magtitinda siya, pagtingin niya, yung tindahan niya walang laman. O kaya kung may laman man, may mga nakalagay ng mga pangalan. Alam na kung kanino mapupunta yung produkto, pero putya, wala namang kita. Ipinangako yung mga bagay-bagay para doon sa pirma sa impeachment ni VP Sara. Yaan ang dapat nating tinututukan, mga bossing. Diba, yaan ang ano natin, yaan ang talaga naman mga kahindik-hindik na nangyayari sa bayang Pilipinas na hindi natin dapat inaano yan. Hindi natin dapat yan minamaliit. O tingnan nyo, ano na nangyayari sa Pilipinas? O kailan lang, putsang ina yan. Anong sabi ng United States? Ang sabi ng United States sa ano natin? Sabi ng Amerika, ano daw, mag-ingat ang lahat ng kanilang mga citizen. Naglabas ng travel history ang Amerika na mag-ingat sa Pilipinas. Pucha, imagine, naglabas ang China ng advisory sa mga Chinese mag-ingat sa Pilipinas. Kasi masyado kayong kinakawawa dyan. Ang tingin sa inyo dyan, mga walang kwentang tao. O ngayon, Amerika ang nagsabi, naglabas ng travel advisory sa mga citizens patungkol sa lumalalang krimen sa Pilipinas. Tapos sasabihin nitong punyetang marbil na ito na bumababa ang krimen. Amerika na nga mismo, kaibigan nyo na. Pinapaalalahanan lahat ng mga Amerikano na pupunta sa Pilipinas, mag-ingat kayo dahil lumalala ang krimen sa Pilipinas. Tapos sasabihin ng PNP chief natin, wala. Na bumababa ang krimen. Taga saang planeta ba ito si Marbil? Siguro ito si Marbil sa planetang tanga, doon nakatira. O ito according dito, ito babasahin ko na lang Ito sabi ng Amerika, armed groups have carried out kidnappings and other attack targeting public areas like tourist sites, markets, and local government facilities in the Philippines. Violent crimes are also common in the Philippines such as robbery, physical assaults. Protests happen in the Philippines and could turn violent or result in traffic jams and road closures with limited capacity of the local government to respond. Puta, ganyan ang tingin ng ibang lahi sa atin. Putang ina, dahil dito sa gunggong na Marcos na to. Ayan ang travel advisory ng Amerika sa Pilipinas. Mag-ingat daw dito. Tas sasabihin ni Marbil, bumaba ang crime. Mga tanga. O kita mo, kinontra siya ni Remulla. Sabi ni SILG Remulla, matino naman kasi ito si Remulla. Putang ina to. Ewan ko kung anong pumasok sa kukote nito. Biglang naging satanas eh. Ang bait-bait naman yan. Maayos naman na DILG secretary yan. Mas maayos naman Diamak yan kaysa kay Abalos. Putang ina yan. Nung pinupuri mo na okay, mabait, puta bigla naging demonyo. Puta naging nagplano para padala si Pangulong Duterte sa ibang bansa kung di ba naman gago. Kala ko pa naman napakabait. So, binabatikos niya ang PNP. Sabi naman niya sa PNP na ang totoong survey manggagaling yan sa mga Pilipino. Tao ang dapat magsabi kung safe sila, hindi kayo PNP. Sila nagtatalo-talo eh. Anong tunay na kalagayan ng Pilipinas? Walang hiya na yan, masakir sa Cavite. Nakita ninyo flag racing? Flag ceremony, putya yan, nakadilaw silang lahat, yung bumarel. Doon sa barangay captain, nakadilaw din. Putangin ng Pilipinas to. Ayan sabi nga flag ceremony massacre sa Cavite. Pagkatapos ng pamamaril, nagbaril sa sarili ang sospek. At idineklarang DOA sa taong gutom, api at sawimpalad na nagmamakaawa at hindi pinakikinggan. Baril na lang ang nagiging sagot. Pucha yan, bigla na nang binaril yung kapitan, tapos namaril pagkatapos binaril sarili.
Tayo na ganyan na sa Pilipinas ngayon, tapos sasabihin nito ni Marbil, maayos. Oh, tiyanginan yan. Kaya wag nyo yung yaang reconciliation, yaang mga reshuffling. Puta, wag nyo pagtuunan ng pansin yan. Oo, wag nyo pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan nyo ng pansin, yung bayang Pilipinas, yung kasarinlan natin, yung hustisya, yung dangal ng ating inang bayan. Yan ang unahin natin. Yung mga istoryang ipinalalabas nila, punyemas na yan, lahat yan diversionary. Diversion yan. Oo, pinagtatakpan nila yung totoong issue. Ano yung totoong issue? Mga magnanakaw silang lahat. O, anong ginawa nilang bago? O, eto, ginawa nilang bago. Pucha, bagong spokesperson. Hindi ko nga alam kung ito, tumakbo ba itong konsihal. Alam ko konsihal ito hanggang 2022. So, hindi ko alam kung tumakbo yan na konsihal ngayon kasi natapos yata termino nito 2022. Tapos naging spokesperson ito ni Hani Lacuna. Ito anak to ni Abante, ito yung madaldal, yaw-yaw ng yaw-yaw. Doon sa 6th district kaya natalo yung tatay niya. O dahil sa ingay ng bunganga niya. O so ngayon mga bossing, ano ang intention nila? Bakit nila hinire ito? Puta, palingkera na nga yung spokesperson ng Malacanang. Nagdagdag pa kayo ng panibagong palingkera dyan sa Kongreso. Anak ng tinapay. Ano to? Ex-deal ba ito? Dahil natalo si Abante. Kaya gusto nila, nasa kamera pa din sila, kaya utang na loob. Dahil sa galing ng performance ni Abante dyan sa... ito, tanong to ha. Dahil sa galing ng performance ni Abante sa Quadcom at saka dyan sa Tricom at saka dyan sa Commission on Good Government. Kaya ba maganda yung kaya pwede siyang mag-request na, uy, kunin nyo naman yung anak ko dito. Ang ina niyan, magtrabaho nga kayo nang wala sa gobyerno. Gusto nyo, sarap na sarap kayo sa pera ng taong bayan Sarap na sarap kayo sa sweldo na galing sa taong bayan. Hindi nyo naman pinagsisilbihan ng taong bayan. Anong gagawin nitong mokong na to dyan? May panibago na naman silang aso na kakagat kay Inday Sara. First order of business niyan, pustahan tayo. First order of business niyan, pag yan nag-press con, puta, binabanatan yan mga Duterte. Nakita niyo yung mga nangyayari sa Pilipinas, nagpalabas ng mga survey. Aga pa lang kinukondisyon na, aga pa lang politika na. Kakapanalo pa lang, putang ina, hindi mo na magtrabaho, politika na. Naglagay ng isang tao dito diyan. Sinong babanatan yan? Si Inday Sara. Pusta tayo na unang buka ng bibig nito si Inday Sara Duterte. Ganyan yan, parang si Claire Castro din yan. Sabi ko nga, palingkera yung nasa Malacanang, palingkera din nilagay sa Congress. Putang ina niyan, wala na mangyayari talaga sa bayan natin kapag kaganyan ng ganyan. Pero huwag kayo mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, unti-unti, the power shift is, hindi mo mamamalayan. Mabilis nang matatapos tong 2025, 2026, putyang ina. Lahat yan, magsisipagpuntahan na kung sino yung nakikita nilang malakas sa 2028. Hindi pa naman may impeach si BP Sara, patay. Patay tayo dyan. Pero yun nga, hindi tayo magkakaroon ng malinis na halalan kung hindi natin nirereklamo yung mga kabulastugan dyan sa Comelec. Pero itong pagiging spokesperson netong aling ito, abangan natin. Tingnan natin kung gaano siya magiging kaepektibo. Para banata ng mga Duterte. So ayan yung mga nakikita niyo yung mga pagkakasunod-sunod. Hindi ba? Kaya ayan, yan ang natin, wag nating hayaan na tayo ay malibang. Ang totoong issue ng ating bayang Pilipinas, itong mga ganitong circus na ginagawa nila, yung mag-hire ng mga kusino-sinong mga kupal.
walang mga napatunayan pero gusto nila pakinggan ng taong bayan. Kung sino-sino yung mga hina-hire nila na yan, huwag niyong isipin yan. Focus tayo mga bossing, ilabas natin lahat ng baho ng mga buwisit. Lahat ng korupsyon, lahat ng issues, huwag nating kalilimutan. Let us make a list of all the issues na kailangan nilang sagutin sa atin. Wala dinaya tayo sa eleksyon. Oo, hindi tayo pinalusot dahil nga alam nila na yung mga inilaglag mo si Pastor Kibuloy at si Rodriguez, iyan ang papatay sa mga korap. Ay syempre, sino ba naman ang gustong korap na putangin na pumasok yung mga anti-korap? O di syempre pipigilan nila yan sa abot ng makakain nila, baka sila pa yung unang masampulan. Oh, hindi ba? Oh. Kaya ito mga bossing, speaking of yung ating election, wag na wag nating kakalimutan yung dayaan sa election.